Hi! Hello! Here's another mini vlog. So, ayan, morning pa lang dyan. Nagtitimpla na ako ng kape para sa aming dalawa ni mother-in-law. Maaga nga akong gumising dyan kasi inabangan ko yung pagdaan ng nagtitinda ng lugaw. So, maaga nga kasing dumarating yun or dumadaan niya sa tapat namin. Kaya wala na akong choice kung hindi bumili kahit wala akong video. So, ayan, tapos na ako magtimpla ng aming coffee. So, yung coffee ko is black and then kay mother-in-law is with creamer lang without sugar. And then, habang nagtitimpla ako, yun yung aking mga baby cat. And then, syempre, habang nag-aalmusal kami dyan, ayan, nanonood ako ng aking C-drama kahit saglit lang. So, kain tayo. Ayan, sa mga oras na yan, tulog pa si Mamangkin nasa likuran ko. Diyan kami natulog sa sala, diyan kami naglatag kasi nga para isang bukas na lang ng aircon at makatipid tayo sa kuryente. So ayun, maaga nga kaming gumising ni mother-in-law kasi nga ihahatid ko na siya pabalik sa Tarlac. So kasi nagkaroon ng emergency, biglang namatay yung kanyang bayaw. So ayun, kahit na isang araw at kalahati lang siya dito sa amin nakapagbakasyon, kailangan na niyang umuwi. Sayang, isasama pa naman namin siya sana sa pag-alis dahil may pupuntahan kami the other day. So, ayun. Kumain na kami ni mother dyan kahit natutulog pa si pamangkin sa aking likuran sa may side ko pala. So, tanghali na nga kami nakaalis dyan kasi nga ang tagal kong mag-ready and then ayan, nakagayak na kami lahat nakalis ng bahay. Nag-commute na kami papuntang terminal ng aming sasakyan. So, walang maghahatid sa amin kasi busy-busy si Habi, ang dami nilang gawa. So, wala nga kaming choice dyan kung hindi mag-commute. Ayan, sabi nga ni mama, magpasundo na lang siya kay ate pero sabi ko ako na lang ang maghahatid para naman hindi na mapagod masyado si ate kakahatid sundo dito sa amin para sa kanilang dalawa ni pamangkin. So, ayan na, nakasakay na kami ng jeep, NLEX na yan. So, we're on our way na papuntang another terminal naman dyan para makasakay kami pa uwi sa kanila. So, mabilis lang naman yung naging biyahe namin dyan. Buti na lang maraming pasahero sa mga time na yan pa rush hour. Kaya agad kami nakaalis sa terminal, agad na puno yung jeep and then goran na. So, ayan, habang nasa terminal kami, inaantok na ang person dyan. And then, nakasakay na rin kami ng other jeep, papunta naman sa kanilang Frabin. Sakto naman sa time na yan, nakasakay namin yung apo ni mama sa kanyang pamangkin. So, ayun, konting chika-chika ang maglola. So, 1 PM na nga dyan na makarating kami kung saan nakaburol yung kanyang bayaw. So, kami pa lang yung unang dumating dyan kasi nga first day pa lang niya dyan na nakaburol. So, kung pinakain muna kami ng aking tito kasi nga late lunch na dyan. So, after no, nagtagal kami dyan hanggang hapon hanggang dumating na sa ang ibang pinsan at ang papa ng aking pamangkin. And then, umuwi na kami dyan kasi magsi 6 o'clock na dyan ng hapon. So, kung nag-commute na ulit kami ni pamangkin pabalik sa terminal. And habang pabalik kami, ayan, bibili sana kami ng drinks kasi nauho kami sa biyahe. So, sumama ulit sa akin si pamangkin pabalik ng bahay kasi para ituloy yung kanyang bakasyon. Ayan. And bibili sana kami ng drinks dyan. Kaso hindi na kami nakabili. Sabi ko mag-take out na lang tayo pero hindi rin natuloy kasi bigla nag-text si Habi. Hinahanap na niya kami kung saan na daw kami banda kasi magsi 7 o'clock na dyan ng gabi. Wala pa kami. So, dali-dali na kami pumunta ng terminal and then buti na lang nakaalis na yung isang jeep. Hindi na kami nakaabot doon. Dito na kami sa next jeep. So, hinintay na lang namin mapuno to. Mabilis lang naman kasi mapasahero pa rin naman sa mga oras na yan kahit medyo past 7 na dyan ng gabi. So, habang nasa biyahe nga kami ni pamangkin, panay ang bulungan namin dala. Masakit na yung aming mga puwetan dyan sa kakaupo maghapon. And then after nun, ayan lang, saglit lang ang biyahe at nakaubalik na kami ng Pampanga. Ayan, sabi nga ni Habi, susunduin na kami sa may McDo. So, naglakad na lang kami ni pamangkin papuntang McDo kahit medyo malayo yan. Sabi kasi ni Habi, dyan na lang niya kami susunduin. So, nung makarating kami dyan sa McDo, dyan lang kami sa labas, hindi muna kami pumasok. Kasi, sabi ko kay Habi, ililibre mo ba kami at dyan mo kami susunduin? So, hindi siya nag-reply kaya hindi kami pumasok. Hinintay namin siya makarating, ayan na. At sa wakas, ililibre nga kami ni Habi, kaya abot-abot ang ngiti ni pamangkin dyan. So, ayan, papasok na kami ng McDo. Since hindi pa kami dinner dyan, ayan na yung aming dinner. Buti na lang talaga hindi kami nakapag-take out. At least nalibre pa kami ni Habi. Syempre, masaya na naman ang pamangkin. Syempre, at dahil gutom na nga dyan gabi na, rice and chicken na lang in-order namin ni pamangkin. So, kain tayo. At habang kumakain nga kami, nagkukwento ako sa naging ganap namin maghapon ni pamangkin at ni mother-in-law. So, babalik kami next time doon pag
kabalik namin galing sa aming magiging biyahe for the next day. So, pauwi na nga kami dyan. At nakakolong-kolong na kami. Si pamangkin nasa likod na lang siya ng kolong-kolong, ayun sumakay sa side namin. So ayun lang yung naging ganap namin maghapon kahapon. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aming munting vlog. See you sa next vlog. Bye!